salamat sa POJC. Hindi malabo. Alam niyo kung hindi dahil sa POJC, kami pong mga donateros ay mawawalan na ng lakas na loob. Pero dahil naniniwala kami na dahil sa panindigan ng pastor, maraming salamat po. Maraming salamat dahil sa inyo pag kami medyo nadi-depress, tumitingin lang kami sa POJC. Pagkalawa, maraming salamat sa SMNI. Bakit sa SMNI, may kaso na may Pulianes. Pero okay lang, gano'n tayo buhay. Maraming sa SMNI dahil kayo lang ang tumayo para sa bayan. Kayo ang lang. At dahil, puro mga president na. Kung walang pera, walang salita. Isang tao lang o isang presidente lang ang nagmahal sa OFW. Sino yun? Sinabi ko na ata sa vlog ko eh. Pero noong pandemya, personal na tinawagan ni Pangulong Duterte si Morca. Tapos sinabi niya, siguraduhin mo na maalagaan ang OFW. During the pandemic, sinigurado niya yung mga umulit, masundo sa airport, padala sa hotel, mga 5-star hotel doon, at bigyan ng pagkain. Ito isang problema na hindi ko pa naikwento. Noong panahon na nahihirapan si Mama bumili ng pagkain, kasi mahirap doon eh. Ano yun, maramihan. Yung kanyang, huwag na natin pagkitin yung boss niya. Eh parang nagano pa, medyo ayaw pa. Para bang mahal-mahal naman yan, bakit yung bibili niya pagkain na yan? Alam niyo, tinawag ni Pangulong Duterte kay Mama at sinabi, bilang nyo na masasarap na pagkain at kahit mahal pa yan, basta pakainin nyo ang OFW. Kamusta naman kayo ngayon? Hindi lang sa hindi kayo pinapakain, ninanakawan pa kayo sa airport. Diba? Saan kayo makakakita na ang magnanakaw wala sa kalsada, nasa airport? Ngayon lang yan. Diba? Ay naku po, alam nyo, isa pong ibibili ko lamang po sa inyo bago po akong tapos. Kasi sabi nila, kailangan daw mabilis. Gusto ko lamang po sabihin na huwag na huwag po kayo mawawala ng pag-asa. Malay nyo, isang araw, pag-ising natin, si Bibi Sara ng Presidente. Malay nyo, pag-ising natin, katabi na natin si Pastor Yuguloy. Diba? Actually, nakakatabi na siya dito. Malay nyo, mabilis na dito siya dito. Kaya talaga ako sumama, kala ko ikit-ikit kay Pastor. Ben, joke lang po, baka sinusoy na naman ito ni Remulia, sabihin na naman ni Remulia. Kasuhan yung Mananeros. Pero ito po, maraming salamat at lagi nyo naman po tatandaan yung verse na if my people will humble themselves. Ano kasunod? Seek my face and turn from the will heal their land. Ibig sabihin, aayusin ng Panginoon ang ating bansa kung tayo ay magbabago ng pananaw sa buhay. So, ito lamang po. Ako po si Banag Bay. Maraming salamat.
Okay, sa mga nanonood dyan, ha? Hindi lang dito sa mga nasa Oslo ng mga Pilipino at nagmamahal sa Pilipinas, kundi sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. At dito tapos ang laban mo. Tumayo pa tayong lahat. Huwag makita sa buong daigdig na ang mga Pilipino may prinsipyo, mag-isang at handang ipaglaban ang ating inang bayan at ang ating mga minamahal sa isang bayan ng Pilipino. Sundan na po ito, mga Lord ng Mandila, defend the flag, stand with the flag, and stand with the Filipino people. Bayan, bayan, bayan po! Umakaw ang lakas at kamuhin yung isigaw. Una sa lahat, maraming salamat, Kingdom of Jesus Christ. Pastor na tulong-tuloy ang Pilipino, ayaw po na sa lahat ng oras at panahon upang tayo'y magkasama dito sa Hongkong. Bagamat lumain kaliyaka ito, ang daloy ng tubo ng mensahe ng pagkakaisa natin ay umaabot sa bansang minamahal natin kung saan sa buong lugar sa Pilipinas ngayon sabay-sabay ang nationwide National Day of Protest against incompetence in governance. Talakay po natin ang mga kababayang Pilipino na sa bansa natin ngayon ay tumatutulong ng protesta sa buong lugar. Right at this very moment, sabay-sabay po sila na nagsasagawa ng kilos protesta. Taon ng pagkakaisa upang tutulan ang pinakasentro ng problema ng ating bansa. Ano po ang pinakasentro kung bakit tayo narito? Kahit sa Hong Kong at kahit sa pagsulong ng daigdig, lumalawak ang pagkilos ng mga mayang Pilipino sapagkat may problema ang gobyerno ng ating bansa. Governance is the real problem.